Mismong mister niya ang kumitil sa buhay ng isang guro sa loob ng isang paaralan sa Las Piñas. Ang suspect sinabing nagawa niya ang krimen dahil sa galit. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagkagulo sa loob ng isang pampublikong paaralan sa Barangay Almanza dos Las Piñas City nitong Lunes ng umaga. Ay, estudyante. Wala na, teacher. Teacher. Tinulungan ng mga tauhan ng paaralan ang 51 anyos na guro matapos siyang pagsasaksakin sa loob ng kanilang faculty room. Ang sospek, mismong asawa ng biktima. May nag-report po sa amin na 2 bata na may estudyante daw pong sinaksak. So, binerify po namin doon sa eskwelahan. So, doon po namin nalaman na teacher po ito. Ayon sa sospek, nagawa pa niyang maglabas-masok sa gate nitong paaralan bago ang walang habas na pananaksak niya sa kanyang asawang teacher. Sabi ng sospek, nagpunta siya sa eskwelahan para kausapin ang kanyang asawa. Alas 5 ng madaling araw, nandun na po ako. Base sa investigasyon ng pulisya, may gwardiya namang bantay sa eskwelahan. Dahil nga itong suspect ay asawa at usually nakikita doon sa lugar, siguro nagkaroon na kumpiyansa itong guard at nisukat akalain na may masama pa ng balakin ito. No? At around 8:40 or 8:45 after the recess, bumalik na yung biktima sa faculty kung saan siya ay sinugod ng suspect at doon na inupisahan siyang atakihin at na-witness ito ng 3 guro at 1 gwardiya. 37 beses inundayan ng saksak ang biktima sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Matapos ang pananaksak, tumakas ang sospek. Nakunan pa siya sa CCTV na naglalakad sa kanto malapit sa eskwelahan. Kita rin sa CCTV ng barangay ang paikot-ikot na paglalakad ng lalaki. Gayon din ang paghabol ng ilang residente kabilang ang 2 teacher. Isang van pa ang bumangga sa sospek na nooy armado ng patalim para pigilan siyang makatakas. Dumiretso pa sa paglalakad ang sospek sa sumunod na kalsada hanggang sa dumami ang mga residenteng humabol kasunod ang mga tanod ng barangay at tuluyang naaresto ang sospek. May nakita po kami sa kanyang may dugo po sa paa. May dugo rin po sa kamay, may mga talsik din po yung kanyang mga damit ng dugo. Nakaipit pa sa kalikili yung kutsilyo at nasabi nga nung suspect nung siya hinuli na patay na lang daw siya at di raw siya nagsisisi. Selos ang tinitingnang ugat ng krimen. May sinasabi siya na nagseselo siya. May sinasabi na meron daw ibang lalaki na itong babae. Noong may 2024 ay nahuli ko po sa aking asawa na may kasamang lalaki sa mismong bahay namin, sa mismong kwarto namin na nakahubot-ubad. Yun din daw ang rason kung bakit naghiwalay silang mag-asawa. Giit ng 38 anyos na sospek, makikipag-usap lang daw sana siya sa kanyang asawa na nauwi raw sa di pagkakaintindihan. Nung tinalikuran niya ako, doon ako nag-trigger yung galit ko lahat-lahat. Lasing po, tsaka naka-ano lang po ng marijuana. Maharap ang sospek sa kasong parricide. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng eskwelahang pinangyarihan ng insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.